Dito po ma'am, upo po kayo. Ay, Sige po, salamat, upo po. ha? Dito, anak. Upo. Alam ko na yung gusto mo. Yung paborito mong steak, no? Siyempre. Siya, sige. Ikaw ma'am, ano po sa inyo? Steak na lang din. Siya, sige. Orderin ka rin yung ano nyo ha. Sige po. Teka lang. Teka lang, sir. Paano ka nakapasok dito, ha? Sir, kakain po ako, order po ako ng pagkain. Teka lang ha, sigurado ka? Yung ganyang itsura? Sir, mamahaling restaurant to. Mabuti pa, lumabas na kayo. Nakakaya sa mga customer, oh. Sir, alam ko naman na mamahaling restaurant to. At saka isa pa, meron naman akong pera pambayad. Nasaan? Nasaan, ha? Nawawala yung wallet ko. Hoy! Ah. Luma na yung style mo. Sir, nawawala po talaga yung wallet ko eh. Huwag mo nga akong sineser. Alam mo, papasok ka ng restaurant, dapat meron kang pera. Nakakagulo ka lang dito eh. Sir, meron naman po talaga. Inasan nga? Ang dami pa sinasabi. Lumabas ka na ng restaurant na to. Umalis ka na dito. Sige na, umalis ka na. Nanggugulo ka lang dito eh. Huwag niyo na po siyang paalisin. Bibigay ko na lang po sa kanya yung order ko. Pero anak, hindi ka pa kumakain. Di ba gutom na gutom ka? Naaawa po kasi ako sa kanya. Teka lang, sigurado ka ba? Pulubi to. Oh. Mamaya, kung ano pang gawin sa inyo nito. Sir, yun naman kasi yung gusto ng anak ko eh. Ibigay sa kanya yung pagkain. Pakibigay na lang po. O siya, sige. Ikaw ah. Subukan mo manggulo dito sa restaurant. Bata. Thank you Pasensya ka na kasi hindi ko talaga alam kung saan napunta yung wallet ko eh. May pera naman ako. Hindi ko lang alam na nawala na pala dito sa bulsa ko yung wallet ko. Kaya maraming salamat talaga kasi gugutom na rin ako eh. Pero hayaan mo. Balang araw makakabawi din ako sa'yo. Okay lang po yun. Basta po makakain po kayo. O anak, pasok na. Mainit sa labas. Mami, ba't po tayo nag-grab? Nasaan po yung sasakyan natin? Anak, yung sasakyan natin, binenta na ni Mami eh. Kasi kailangan na natin ng pera. Kasi si Mami ngayon, wala ng trabaho. Gawa ng nagtanggalan dun sa pinagtatrabahuan ko. At isa si Mami sa natanggal. At kaya itong bahay na to, kailangan na rin nating ibenta kasi wala na tayong pagkukunan ng pera pang araw-araw natin na gastusin. Kaya naisipan ko na hahanap na lang ako ng maliit na bahay para sa atin. Okay lang ba yun sa'yo? Okay lang po. Basta po ang mahalaga kasama ko po kayo. Anak Zia, salamat ha, naiintindihan mo si Mami. Lalo na sa panahon ngayon, naghihirap tayo. Kaya huwag ka mag-alala. Sisikapin ko na kahit maliit lang yung bahay natin, magiging masaya pa rin tayo. Siya, sige na. Mag-impake na tayo? Sige po, Mami. Tara. Mami, pwede po ba pahingi ako pera? Para saan ba, anak? Para po sa school ko. Sa school mo? Bakit? May project pa kayo? Opo. Naku, anak. Pasensya na ha. Kasi walang extra money ngayon si Mami. Kasi may binayaran kasi ako. Baka pwedeng sabihin mo sa teacher mo, next time na lang tayo magbayad. Okay lang ba yun sa'yo? Zia, pasensya ka na ha, kasi yung pinangako ni Mami na magiging masaya pa rin yung buhay natin kahit mahirap na tayo, hindi ko nabibigay sa'yo. Sorry kung yung mga pangangailangan mo, hindi ko nabibigay sa'yo. Salamat at naiintindihan mo si Mami. Zia? Zia?
Mami, okay lang po ba kayo? Siya, hindi ako makana. Siya, Mami! siya, 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 humingi ka ng tulong. Hindi na makahinga si Mami. Siya, siya. Mami! 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 Mami, tulong! Mami! Tulong! Tulong! Mami! 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 Sige, anak. Anak. Bakit mo pa ako dinala dito sa ospital? Okay lang naman ako eh. Mami, natatakot po kasi ako. Zia, huwag kang matakot. Kasi, kahit anong mangyari, kahit mawala pa si Mami, nandito lang ako sa'yo palagi. Gagabayan ka. Kaya huwag kang mag-alala. Kaya tandaan mo ha, magpapakabait ka lagi para sa akin. Mas magiging masaya ako. Mami, huwag niyo po yan sabihin. Paano na po ako? Mahal na mahal ko po kayo. Anak, mahal na mahal din kita. Alam mo yun, di ba? Eh, paano yun? Kung hindi na talaga kaya ni Mami. Pasensya na. Dok, wala po akong pambayad dito sa hospital. Pwede po bang ilabas niyo na lang po ako dito? Mrs., pasensya ka na pero hindi pwedeng mangyari yun. Masyado pong malala yung kondisyon ninyo ngayon. Kinakailangan nyo po na maoperahan para mas gumaling po kayo. So, ibig niyo sabihin, Dok, kapag hindi din ako naoperahan, hindi na ako tatagal? Dok, wala po talaga akong pambayad eh. Hindi ko na rin po alam kung saan ko iiwan tong anak ko. Kung pwede po, kayo na lang po yung mag-alaga sa kanya. Mrs., wag po kayong mag-alala dahil ako na po yung sasagot sa operasyon po ninyo. Wala na po kayong po problemahin. Talaga po. Ililigtas niyo po yung mama ko. Thank you po, Dok. Pero Dok, sigurado po ba kayo? Napakamahal po nung lahat ng gastusin para sa akin eh. Ito na siguro yung tamang panahon para makabawi ako sa inyo. Lalong-lalo na dito sa anak mo. Kasi kung hindi nyo natatandaan, ako yung lalaki sa restaurant na tinulungan at pinakain ng anak mo. Naiwan ko talaga nung panahon na yun yung wallet ko eh. Kaya, ayun, wala akong pambayad. Pero, laking pasasalamat ko kasi andun kayo at andun yung anak mo. Tsaka, di ba sabi ko naman sa'yo noon, darating yung araw na makakabawi din ako sa inyo. Siguro, pinagtagpo tayo ng Panginoon para magkita ulit. Kasi, ito na yung panahon para makabawi ako sa inyong mag-ina.
Naku, Dok. Maraming salamat po, ah. Thank you po, Dok. Siya, ito tatandaan mo ha. Gagawin ko lahat na makakaya ko para gumaling yung nanay mo. Kasi alam ko yung pakiramdam ng walang magulang. Kasi nung bata pa ako, maaga din ako naulila. Nawala yung mga magulang ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, nasisikapin kong magtapos para makatulong sa iba. At ito na yun. Ito na yung panahon na para makatulong ako sa iba. Lalong-lalo na sa'yo. Salamat, Dok.